So ayan mga kalodi, kakabit na natin, kasimple na natin dito sa loob. So ayan na mga kalodi, nabuksan na natin to. Ayan po yung kabuuan. Good morning mga kalodi cakes. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. For today's vlog po, may isa na naman tayong checkin na Samsung washer. Ito po siya. Ayan. So isa tong front loading 7.5 kilo. Okay. So ang complaint ni customer, hindi raw nagtidrain na naman ng tubig. Baka barato na naman po ito. Ayan. So palaging gano'n na nagiging problema. So double check lang natin. Double check lang natin mga kalodi. Checkin muna natin yung lagi natin ginagawa. Okay. Saksak muna natin. Bismillah. Testing muna natin. So yan, okay naman. Umiikot naman yung mga nagpa-function naman na maayos. So lagay muna natin sa quick wash. Okay. Pakiramdaman po natin kung naglalak siya, hindi nagre-refill ng tubig. So wala pong, hindi po nag-energize yung pump niya. So wala pong nangyari. Usually dapat magpa-function muna yung pump nito. Pero nagre-refill na po ng tubig. Ayan. So i-diagnose po muna natin lahat isa-isa kung nagpa-function ba lahat ng parts. So ayan na mga kalodi, nabuksan na natin to. Ayan po yung kabuuan niya. So the problem po nito nung washing machine ni customer is yung water pump niya po hindi po nagdi-drain ng tubig. So ngayon papalitan natin tong water pump niya kasi tinesting natin, hindi talaga siya gumagana. So ayan po yan, pero medyo madumi na po yung filter niya. Ayan na. Ayan yung filter niya. So na-check na po ito nung una ni Edito. Nag-work lang po siya ng mga isang araw. Tapos nag 5C error po siya. So pag 5C error, ang problem niya is the pump. So kailangan natin i-disassemble. Tapos papalitan natin ng bagong pump po yan. So stay tuned lang po kayo. Abangan nyo kung paano natin palitan itong parts na to. Okay.
ito, may dalawang pump siya. Isa yung sa drain, tapos isa po sa eco bubble niya. Yun po yung function ng isa, yung nagbabubble po siya para mas malinis po yung pag-wash ng mga damit nyo sa loob. So yan mga kalods, na-pull out na natin siya. So isa lang po papalitan natin dito. Ito po yung pinaka main drain niya. So tingnan muna natin. Sa tingin ko medyo marami sa loob dito. Ayan, tingnan nyo yung loob. Sobrang dumi. Anyway, bubuksan natin yun. May 3 screw lang po siya rito. Truth, tignan natin loob. Aha. Tignan nyo mga kalodi yung nangyari. Oh. Diba? Nagdumi. Tapos yan po yung nangyari. Oh. May kumalupot. Kaya naman pala. Ayan. So anyway, dahil nangyari ito, matagal ng nagamit yung customer, so may tendency na nasira na rin yung solenoid niya sa loob. So pagka ganyang sitwasyon, palitan na rin po natin kasi baka mag-back jab po eh. Iwasan natin yung back jab. So balikan ko kayo mamaya mga kalodi pag pinapalitan na natin to. Okay? So ayan mga kalodi, kumuha tayo ng bagong pump. Ito yung bago, ito yung luma niya. So, ikabit na natin yung bago. Ayan, ito yung bago. So, madali lang po pagkabit nito. Plug and play lang po, tapos mga screw. Kasi housing paper niya, dito po siya nakakabit. May mga pattern na po yan dyan, so madali lang na po ikabit dyan. Sa mga kaibigan, kapwa ko technician, alam ko parang yung tutorial na po to, yung video na to is para po doon sa mga gustong mag-DIY. So tanggalin nyo to, yung cover niya. Ayan, tanggal na. Tapos ikabit niyo yung bago. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Paano nyo tinanggal, ganun din po dapat ibalik nyo yan. So nakakabit na po siya. Ayan. Tapos ibalik nyo na po yung 3 screw. Ganyan lang po kadali mga kalodi. Tatlong screw lang po yun. So pag babaklasin nyo po yung AC filter, kailangan baklas po lahat ng holder nyo. Hindi nyo pwedeng ipahinga kasi napaka-sensitive po ng washing machine na yun. Slowly but surely lang po tayo kasi pag pinahiga niya yan, may tendency na yun
ng parts. Kaya may mga tubig pa rito, magpupunta yan sa mainboard. So dapat sigurado kayo sa mga galaw nyo. Ingat-ingat din po. Kung paano yung pag-care nyo sa sarili nyo, ganun din po, i-care nyo yung unit ni customer. So ayan, nakapit na po natin yung bagong pump. So babalik na. So ayan mga kaladi, ikakabit na natin, i-assemble na natin dito sa loob. Medyo nasikip yung peso rin sa ilalim. Yung mga wire niya, yung supply. Lahat yan, mga hose bago nyo ikabit yung cover kasi mahirap yung cover yung trabaho. Niya sa ilalim yung pinakamahirap dapat galit na galit po yan. Tapos may C-clamp po siya, clamp yung po ulit yan yung ganito po mobile. So yan mga kaludi, naikabit na natin yung bagong pump, nai-assemble na natin lahat ng hose, naibalik na natin dun sa unit. Ayan, naibalik na natin lahat yung assembly pump, naibalik na rin po natin. So pati itong filter, so dapat ito monthly or weekly dapat nililinis nyo to para hindi magbabara. So pag once na nagbara yan, so magkakaproblema po, hindi po gagana na maayos yung pump nyo. Anong nangyari, na-stuck po dun sa loob yan yung tubig, so babaho pati damit nyo. So ganyan po dapat yan. Pag tinanggal nyo yung filter, easy to remove lang po siya. So pag hindi nyo nalinis siya na mga 2 months, 3 months, ang mangyayari dyan, may stuck up to, mahirapan kayong tanggalin yan. So dapat yung preventive maintenance nyo rito is chinecheck nyo to araw-araw pagkatapos ng washing. So ayan, ganyan lang po siya. Plug and play din po siya. Ayan. Alright, so yan, naikabit na natin lahat. Ibabalik na natin tong face cover nya, i-assemble na natin pati yung motherboard nya, yung control board. Ibalik na po natin sa kanyang posisyon. Pagkatapos nun, itetest na po natin. So wait lang po kayo, dyan lang po kayo mga kalodi. Balikan ko kayo mamaya.
papalit nyo na itong drawer na sa sabon. Huwag nyo kalimutan yung spring no rubber. Dito yan sa gilid. Yan. So gagamitan nyo lang ng flat screw. Kabit nyo lang dito. Paikot nyo lang sa gilid. Linisan nyo na rin yung rubber. Nakabit na natin yung bagong pump. Nakabit na natin yung face cover, yung diaphragm nya, yung door gasket, lahat. So itetest na po natin. Dapat nakakabit yung filter na maayos. Baka mag-leak. Double check lang. Ayun, mag-leak yan. Yan. Okay. Test na po natin. Saksak natin. Bismillah. Bismillah. So ilagay lang na po natin sa quick wash. Bismillah. Ayun, narinig niyo yung sounds. Gumagana na po yung pump niya. Ayan. Yan yung sinasabi ko. Pag once na pag-start nyo, dapat may maririnig kayong ganyan na ugong. Galing po yan sa pump. Pag wala kayong narinig na gano'n, so ibig sabihin madumi yung filter nyo, stock up po yun, dapat linisin nyo. So para ma-prevent po yun, dapat weekly nililinis nyo yan. O kung gusto nyo naman ng maganda talagang performance, after ng maggamit ng washing machine, linisin nyo direkta para po maiwasan natin yung pagbabara dun sa filter. So ayan, working na po siya. Nagre-refill na po ng tubig. Ayan. So pagkatapos niya mag-refill ng tubig, magwawash po yan. Ayan. Ayan, nagwash na po siya. So para malaman natin kung gumagana talaga yung pump niya, patayin natin yan. So may tubig na naman po sa loob. Patayin natin. And then on natin ulit. So nakikita nyo, nakalock yan. Mag-a-unlock siya. Ayan, may tubig na po sa loob. So itetest lang natin kung talagang function proper yung pump niya. On po natin ulit. Tapos ilagay nyo sa rinse and spin. Pag nalagay nyo na sa rinse and spin, tanggalin nyo yung rinse, spin lang po gagamitin. Ayan, press nyo lang po. Ayan, so spin lang po siya. So tapos i-start nyo po, magpa-function na po yung pump, i-drain niya yung tubig sa loob ng washing. Oh, ayan na. Nag-drain na po siya. So kanina po hindi po nag-drain yung tubig. Yun po yung problema ng washing machine ni customer. Ayan. So ayun lang po mga kalodi. Alhamdulillah, nagawa natin yung washing machine ni customer. Nag-work proper na po. So yun lang po yung naging problema. Yung pump niya is busted na po. Hindi na po gumagana na maayos. Ito po yung lumang pump niya. So dito po yan sa kanyang solenoid sa propeller niya. So yun mga kalodi, tapos na nating gawin yung washing machine ni customer. Talaga namang napakasaya niya po. Ganun talaga mga Saudi rito eh. Konting problema lang, syempre tawag agad yan. Napakasensitibo ng mga yan. So dapat actually nagpaalam ako sa kanila kung magbablog talaga ako eh. Pero alhamdulillah pumayag naman sila. May pa kasi mga Saudi na napaka-stricto. Ayaw nila nagpapabideo. So anyway, nagawa na natin na maayos. Working proper na po yung washing machine ni customer. So may pupuntahan pa po akong isa. So by the way, ang oras natin dito sa Saudi is
Alas 10 na po ng umaga. Ay, so ang temperatura po ngayon dito sa Saudi is nag-range na po ng 50. Mainit na po talaga rito ngayon. Summer season na po kasi. Ay, so anyway mga kalods, muli po, nagpapasalamat po ako sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking munting channel. Don't forget to subscribe and press the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Hanggang sa muli pong pag-upload ko, maraming salamat po at naway pagpalain po tayo ng Panginoon na may kapal po sa ating lahat natin mga desisyon na gagawin sa atin. Bye bye, magpapaalam na po ko. Bye bye.